So, hello po mga boss. Welcome back to Jay. Ngayon, magbabahagi tayo ng kunting kaalaman natin sa pagkikisami sa spandrel po mga boss sa ceiling eaves. So, ngayon, i-tutor ko sa inyo, i-sketch ko sa inyo sa papel. At saka, ipapakita ko na rin yung video na ginagawa natin yung spandrel. Okay, wag na natin patagalin mga bossing ha. Intro na natin. So yan po mga boss, i-drawing na lang natin yung yung pag ko sa inyo ng spandrel, kunting idea kung halimbawa kayo ay magpapagawa ng gusto nyo magpakisami ng spandrel. So ganito, o ikaw ay gusto mong matuto mag-install ng spandrel. So, ganito lang yan. Ito, halimbawa to, ceiling eaves to, halimbawa, buladas. Ang bubong. Itaguhin na lang natin para, kasi, hindi tayo makapunta sa site, Yan. So, ito naman yung, natin. Yan. Ayan. Ayan. So, ayan. Ang lapad ng natin, buladas natin kalimitan 80 cm. So dito lagyan natin 80. Yan. cm. Ayan. Kaya ang nabili natin na spandrel ay 80 rin. Yung haba, diba? Yung haba pa gano'n. Tapos yung lapad niya pa gano'n, 10 inches. So, ang spandrel natin dito ay 10 inches by 80. Yan. So, ngayon, tuturo ko na nga sa inyo kung paano dito i-install. Siyempre, maglalagay tayo unang-una dito, mag-install tayo dito sa loob na to ng metal paring. Yan. Lagyan natin ito. Yan, metal paring. Ito, metal paring to. Tapos, pagka metal paring, babarina mo na dun yung anong pangalan nun, nabili natin wall capping. Yung nabili natin na wall capping, yung pagsasabitan mong gano'n ng pagpapatungan mo ng spandrel. So dito yun, ibabarina natin dito sa sa metal paring. Yan, nandito yung nakalagay. Yan. Tapos dito sa kabila, ganoon din. Metal paring din dito. Diba? Tapos i-install natin dito yung wall capping. Yung wall capping na yun, yung kulay brown na mahogany. Nakagano ang hugis niya, Yan, nakayo. Diba? Nandito yan. Nakayo na gano'n. Saka nakayo pa gano'n. Ayan. Dito. Ayan. Tapos mag-install na tayo ng spandrel natin. Kailangan yung spandrel natin ay babawasan natin yon.
Yan, dito. Kailangan maging 79 lang siya o 78.5. Yan, spandrel na to. Yan. Nandito lang siya, oh. Yan. Sa gitna lang ng wall capping. Yan, wag mo isasagad dito sa pader kasi mahirapan ka magpasok. Kasi pag ganun yun, oh. Yan. Tapos pag ipapasok mo itong spandrel, pag ganyan. Pag ganyan, ha. Pag ganyan, oh. Patrabisiya. Yan. Yan. Unahin mo dito. Tapos, ipipihit mo pa ganun ito. Tutulak mo pa ganun. Tapos ito, papunta dito. Hanggang sa magpantay sila, itulak mo ng ganun. So, ganyan ang pag-install ng spandrel. Para di ka mahirapan. Ituturo ko sa inyo para di ka mahirapan. Kung ito ay 80, yung buladas, yung spandrel mo, wag mo eksaktuhin 80. Mga 79 lang o 78, ganyan. Dito lang, oh, dito lang, oh. Yan. Yung nakasakay lang siya, labi-labi lang. Yan. Yan. Ganyan lang. Yan, nakaganyan lang siya, oh. Oh, tapos itutulak mo na papunta doon. Hindi ka mahirapan. Ganon. So ngayon, magiging matibay na yan siya kasi maglalagay naman tayo dyan ng sa gitna. Metal paring. I-drill mo yan sa gitna. Yan. Ang hard screw. Dito hard screw din. Hard screw. Gilid, gitna, gilid. Okay. So yung naman mga bossing. Yung presyo. Yung ginawa namin para may idea na rin kayo. Yung presyo. Yan. Yung spandrel na ganito. Yan. Okay. Yan. Spandrel to, ha. Example lang to, ha. So, ang tawag dito sa spandrel na to ay mahogany brown. Yan. Brown. Mahogany brown. 80 by 10 inches. Yan. Ang may design ito, ganyan. May mga butas to. Yan. May mga butas to. Yan. Yung 80 by 10 inches, ang presyo nito na binili namin ay 120. Kasi meron siyang butas. Ganun, Ayan, pasingawan kasi ito. Tawag dito, ventilation. Ventilation na Ibang presyo nito mga bossing. Ibang presyo nito. Ayan, kaya binigay ko na sa inyo. Ang sukat na 80 by 10, 1 pieces. May halaga siya na 120. 1 pieces yan. Yan. Ito sa ginawa namin. So, ito naman yung plain. Drawing natin yung plain. Yung plain lang siya. Ayan. Ganyan yan. Dito parang may groove dito sa gitna. Parang may Ayan. Ganyan yun.
Ang lapad din nito ay 80 din. Ang haba by 10. Yan. 10 inches. Ano ba? Oh. Ang presyo nito naman, 85. Mura lang to kasi wala tong mga ganun. Oh. Walang mga butas. Kaya ang binigay sa amin presyo nito, 85. Yan. Pesos. 1 pieces na ano. Yan. 85 pesos ang isang piraso na 80 by 10 inches spandrel. So, spandrel to mga boss ha. Spandrel na plain, spandrel na may design yung ventilation. So, yun namang ganyan yung mahaba. Yan. Magano ng hugis niya. Yung pinakang niya angle. Yung wall capping. Ang binigay na pangalan sa amin. Yan. Ito naman wall capping. Yung pang-install talaga dun sa framing. Ito. 150. Yan. 1 pieces. Yan. Tapos yung center. Maganda ng hugis yung center eh. Ganyan oh. Yan. Ganyan ang hugis ng center. Parang parang palupo ng bahay. Yan. 300 naman yan. Yan. 300 pero ang isang piraso. Ayan. So yan. Yan yung mga presyo. Na sa ginawa namin. Ito. Para magkaroon kayo ng idea kung magpapagawa kayo. So yan, may basehan na kayo ng presyo. Pero hindi naman lagi ganyan ang presyo. Pabago-bago naman sila ng presyo eh. Ano lang yan. Kumbaga may paggagayahan ka na example. So yun namang yung pagbilang natin kung kung paano mo bibilangin. Paano mo bibilangin yung papasok na mga spandrel. So ito halimbawa yan dalawang klase naman ang sukat ng spandrel. Yung isa 6 inches lang, yung kinabit namin 10 inches. O nasa sa inyo yan kung anong gusto niyo ikabit. So may iba kayo ng bilang. So ito halimbawa ito ay pahaba na ganoon. Ito ay 12 meters. Yan, 12 m. Ano ba? Yan, 12 meters. So, ang papasok dyan na spandrel na ang haba. Kinumpit ko na yan ang isang metro, 1 meter, ay ang papasok sa kanya ay 4 piraso, 4 pieces sa 1 meter. Ayan. Kaya yung 12 meters ay 48. Ito times mo lang siya mga bossing. Halimbawa yung 12 meters. Ilang 4 yan. So ngayon ay 12 meters. Ito times lang natin yan. 12 times 4. Ano ba? Kaya ang sagot natin ay 48. Ayan. Okay. Yun lang.
So yung ano naman mga busing, di ba? Ito. Ano natin? Nabilang na natin yung ano. Nabigay na natin sa inyo yung ano, mga presyo. So ngayon kung ang isang piraso 120 yung low, yung may ventilation, may mga butas. Kung ang magagamit mo halimbawa magpapagawa ka o ikaw mangungontrata o baguhan ka lang na mangungontrata, ito maganda, makakatulong na to sa iyo. Halimbawa may nagpagawa sa iyo kaya ikaw yung magpapagawa. So ngayon ganito lang yan. Kung halimbawa ang magagamit mong ventilation ni 10, o yan, lalagyan mo rito ng 10. I-times mo lang siya sa 120. Yan. Yan. Diba? Ayan o. Diba? 120 yung presyo. Kaya ang magagamit mo yung 10. O, i-times mo lang siya sa 120. Kung ilan yung lalabas na presyo, yun yung halaga ng magagamit mo. Ganon. Ito naman sa ano, sa 85, ito ang maraming magagamit mo, itong plain. Halimbawa, makagamit ka nito ng ano, may ma-estimate ka nito, binilang mo na yung sukat ng gagawin mo. O ang nabilang mo 30 piraso. O yun. Lagay mo dito 30 pieces times 85. Yan. Kung ano yung lalabas ng sagot, so yun ang magiging pera, diba? So yun na yung ipapasa mo sa pangungontrata mo o kaya sa ano, sa hardware kung ikaw naman yung may-ari. Yun ang malalaman mo na kung magkano ang gagastusin mo, di ba? Ito naman sa angle, yung wall capping niya, yung pinakang angle niya, patungan ng metal paring, 150 per piraso. Kung ang magagamit mo naman ay 20. Oh. So, ganun. 20 times 150. So, ganun lang. Kung ano yung lalabas ng kasagutan niya, i-add mo lang siya lahat. Dito sa center, ganun din po. I-add mo lang din siya lahat. So, ang wala dito, yung ano, yung metal paring natin. So, ang presyo naman natin dyan, yung partial lang na presyo. Kung may bibigay ko sa inyo presyo, kung kami kasi minsan bumibili, mayroong mahal, mayroong mura. So, ang bibigay ko ng presyo sa inyo, 100 per piraso na ano, na metal paring. Ang haba ng metal paring mga busing ay 5 meters. 5 meters yung haba. Oh, madali ka na makakapag-compute nung metal paring kung ilang piraso. Kung kalimitan lang naman ang lapad ng bahay, ano, 5 meters, 4 meters, ganun. So, madali lang, di ba? Ita-times mo lang siya. Halimbawa ay back to back, 5 meters yung haba ng bahay, di ano, 10 piraso lang o 20 pirasong ano lang. So, yun lang, 100 times 20 na metal paring. So, ganun lang po mga boss. Halimbawa, ikaw installer, baguang installer o mason na kaya mo naman mag-install at mayroon kang nakausap na magpapagawa. So, yan, pwede mong submitan siya ng ano mo, materyales. Tapos yung sa labor, kung hanggang kailan yung estimate mo, kung hanggang kailan mo siya matatapos, estimatein mo na lang siya sa rate mo, saka rate ng helper mo kung ilang kayo. So, isasama mo na yun dun sa presyo ng materialis mo. Yung rate ninyo, yung araw ninyo, kung ilang araw nyo gagawin. So, makukontrata mo na yung may-ari, di ba? Yun na yung isasubmit mo sa may-ari na, boss, ito yung ano ko, yung presyo ko. Yan. Siyempre, mas mahal ang labor kaysa dun sa materialis kasi yung materialis nakapix na yung presyo natin dun. Di ba? Kung halimbawa, nakabili ka ng materialis na 25,000. So, yung labor, baka humikit pa na 25 kasi, halimbawa, mataas yung bahay. Diba? Ganyan.
nasa second floor ka dito, tapos pikado dito, maraming masikip dito, dun sa kabila masikip din. Mag-install ka pa dito ng mga scaffolding. O, kaya ikaw, kung magpipresyo ka ng materialis mo, hanggang doon lang yung materialis mo, kung mahal, mahal yon. O, siyempre, yung labor dadagdagan mo para di ka malulugi mga bossing. Doon naman sa nagpapagawa, sa may-ari, sana maintindihan naman ninyo yung manggagawa kasi siyempre, magagawa siya ng andami dyan. Siyempre, mahirap din. May additional siya na mga power tools. So, yun. Tapos, siyempre, kung ikaw naman yung may-ari, ayaw mo magpapakyaw, ay wala mo, ikaw ang magpo-provide ng mga gamit, ng mga power tools, ang damyo, ikaw lahat ang magpo-provide nun. Kaya kung ako sa'yo, kung ikaw ang may-ari, papakyaw mo na lang para wala kang problema. Okay? So yun po mga boss, nagkakabit nga tayo dyan po mga boss ng spandrel. So nakikita nyo naman po mga boss. Kung mapapanood ninyo sa video ito, so yung ano natin yung framing natin mga boss ay kahoy. So ang kisame na yan po mga boss dati ay plywood po yung kisame niya. So pinatanggal lang po ng may-ari yung plywood kasi nabubulok na yung mga plywood. Pero yung kahoy po mga boss na 2x2 ay hindi na namin tinanggal kasi napakatibay pa po mga boss. Pero yung plywood niya wala na. Kaya pinalitan na lang namin siya ng spandrel na na kisame. So ang lapad po ng spandrel natin po mga boss ay 10 inches. Tapos yung haba niya ay 80. So yan po, ganyan po yung natin pag-install. So yan is kung ang sukat po ng ating spandrel ay 80, tapos 80 din yung pinakang buladas. So kailangan babawasan natin yung spandrel ng konti, magiging 79 siya o kaya 78.5 para pag ipinasok natin doon sa wall capping, yung matatanaw nyo na yan, yung wall capping, yung pinakang angle niya, yan, yung ipinapaus-us ko na ganon. So pag parehas 80, sikip yon, kaya mahirapan ka, kailangan bawasan talaga yan. Yung spandrel natin na yan lang 78.5, tamang tama, o 79. Sa 79 niya, napakahirap pang ipapasok sumisikip. So kaya ang gupit ko dyan, ginagrinder ko po mga boss yan. Ginagawa ko siyang 78.5 para yan, inuus-us ko lang siya, isinusuot ko lang dyan sa wall capping. Diba? Maganda na yung kisame na spandrel kasi makintab. Matagal niya yan masira mga boss kasi matagal na akong nakakita ng mga ganyang kisame. Napakatagal na, tumatagal ng hindi lang siguro 15 years o mga 20 years siguro yung tatagal niyan. Makintab pa rin. Lalo kung naalagaan po mga boss ng yan, ng linis ng tambo na mahaba. So yan, diba? So yan, makitid naman po mga boss yung yan kasi doon lang yun sa itaas, parang attic. 40 lang po yung niya, yung buladas 40. Yan o, diba? Makintab yung mahogany brown. Makintab siya. Malaki ang maititipid mo pagka ganyan ang kisame mga bossing. Kasi hindi ka na magpapapintura. Pagkatapos install ng pintura, wala na. Iwanan mo na lang, tapos na. Diba? Kaya boss, tapos na kami